Tumingala si Gio pagkababa niya ng jeep. Medyo madilim ang langit. Sa tansya niya ay uulan. Pambihira. Bulong niya sa sarili na nasundan ng palatak at pag-iling. Maaraw kaninang umalis siya. Nakapaglaba pa nga siya ng ilang uniforme. Bumilis ang kanyang paghakbang nang maalala ang mga sinampay sa rooftop ng kondo na tinitirhan. Saktong naisilong niya ang mga damit nang bumuhos ang malakas na ulan. May kulog at kidlat pa. Iba ang dilim ng langit. Nako, Gio, buti ka pa nakatuyo ng sinampay. Nginitian niya ang kasambahay ng isa niyang kapitbahay na naglilikom rin ng sampay. Maaga akong nakapaglaba kasi, ate. Aniya, saka nagmamadaling bumaba. Kung lumingon pa sana siya, ay nakita niya kung paanong tumama ang kidlat sa isa sa mga posteng bakal ng sampayan at nanulay sa alambre niyon ang kuryenteng nagpakisay sa kasambahay na kumukolekta ng mga damit. Nasunog ito, gayon din ang mga damit na kinuha nito at lumobo ang natustang balat dahil sa kumulong dugo. Pumutok ang sunog na balat at nadurog ang mga laman loob sanhi ng libong boltahe ng kuryente na nananalaytay sa bawat himaymay ng katawang lupa ng kasambahay. Pumasok muli ang ilang libo pang boltahe sa wala ng buhay na katawan at sa lakas ng pwersa ay tumilapon ito sa interlink wire na bakod ng rooftop. Hindi na makilala ang bangkay na masunog pa sa uling at kaunting parte na lang ng katawan ang natira. Biglang namatay ang kuryente habang pabalik sa kanyang unit si Gio. Mabuti na lamang at hagdan ang ginamit niya imbis na elevator, kung di ay makukulong pa siya ng ilang sandali doon. Tamad na tamad siyang kumilos kapag ganoong walang kuryente at mukhang matatagalan bago maibalik ang power supply. Pumasok siya at basta na itinambak sa sahig ang basket ng malilinis niyang damit. Gamit ang phone ay inilawan niya ang kanyang daraanan patungong kwarto. Ang kapal kasi ng kortina niya kaya walang pumapasok na liwanag mula sa bintana kahit 2:00 pa lamang ng hapon. Pagpasok sa silid ay kinuha niya ang kanyang laptop at sumalampak sa kama. Sinilip ang kanyang assignment sa theology. Read and explain the following. Revelations chapter 2 verse 1 to 29. Revelations chapter 3 verse 1 to 22. Revelations chapter 4 verse 1 to 11. Revelations chapter 5 verse 1 to 14. Revelations chapter 6 verse 1 to 17. Laglag ang mga balikat niya. Puro revelations ang assignment nila. Paano niya ba ipaliliwanag ang mga iyon? Mismong mga pare ay iba-iba ang interpretasyon sa librong iyon sa Biblia na magkakaroon daw ng katuparan ang mga nakatalang oras na maganap ang second coming ni Lord. In short, pagkagunaw ng mundo. Kahirap naman! Bulalas niya. Gayunmay, kinuha pa rin niya ang Biblia sa kanyang bag at binasa ang Revelations. Wala siyang ideya. Tangina, kaya nga may laptop. Syunga ka talaga, Gio, mamen. Bilang mag-isa sa kanyang kondo ay malaya siyang gawin ang kahit na ano, tulad ng pakikipag-usap sa sarili. Tinipa niya sa search bar ng Google. Revelations. Ang daming results. Yung iba walang kinalaman sa hinahanap niya. Inispecify niya ang hinahanap. The Book of Revelations according to John.
marami pa ring hits. Pero may interesante siyang nasulyapan. Isang blog. According to John ang title. Click. Binasa niya ang mga sulat doon. The following statements are from the book of Revelations in the Bible and the real meaning of those. Some of you may find it questionable and may even accuse me of heresy. But believe it or not, these are true. The 7 angels already shown up themselves and perform their task in different ways. The end is coming. Everybody repent. The Son of Man is on his way to judge us, sinners and saints. Nagusot ang ilong niya. Pony, ano, ikiklaim mo din na isa kang propeta na pinagpapakitaan ng visions ni God? Sus! Kumpleto mula chapter 1 hanggang 22 ang naroon. Pero chapter 16 ang umagaw sa kanyang pansin. Revelations chapter 16. The 7 bowls of plague. The first angel went and emptied his bowl over the earth at once on all the people who had been branded with the mark of beast and had worshipped its statue. There came disgusting and virulent sores. Ang paliwanag dito, hindi daw literal na magkakasugat-sugat ang mga taong nabanggit. Ang tinutukoy daw noon ay zombies. Kailan lamang daw lumabas ang konsepto ng mga zombies na may nakakadiri at nagnanaknak na sugat na ipinauso ng mga manunulat sa nobela at pelikula. Ang mga gumawa daw ng mga zombies na iyon ang tunay na maparurusahan. Ang mga gumawa at patuloy na tumatangkilik dahil ipinakikilala nila sa mga tao ang beast na iyon. Sunod. The second angel emptied his bowl over the sea, and it turned to blood, like the blood of the corpse, and every living creature in the sea died. Oil spill at dynamite fishing naman daw ang kahulugan niyon. Nakamamatay nga naman iyon ng mga lamang dagat. Oil spill dahil itim iyon, gaya ng nabubulok na dugo ng bangkay. The third angel emptied his bowl into the rivers and the water springs, and they turned into blood. Mga terrorist attack sa iba't ibang panig ng mundo na magpapadanak ng dugo ng mga inosente. The fourth angel emptied his bowl over the sun, and it was made to scorch people with its flames. But though people were scorched by the fierce heat of it, they cursed the name of God who had the power to cause such plagues, and they would not repent and praise Him. Climate change o global warming naman ang tinutukoy dito. Kasama na ang nangyari sa Paris kailan lang, kung saan habang pinagpupulungan ng mga world leaders ang usaping ito ay nagkakagulo naman ang mga reliyista sa labas ng gusali kung saan nagaganap ang pagtitipon. Imbis daw na suportahan ay nanggugulo pa ang mga taong iyon, gayong ang ipinaglalaban naman nila ay tinatalakay na nga. Gawa daw iyon ng kasamaan upang guluhin ang konsentrasyon ng mga pinuno ng bansa. Medyo napaisip siya doon. Bakit nga ba nagrarally pa ang mga Pranses na iyon, gayong topic na nga ng mga pangulo ang ipinagwewelga ng mga ito? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. The fifth angel emptied his bowl over the throne of the beast, and its whole empire was plunged into darkness. Men were biting their tongues for pain, but instead of repenting for what they had done, they cursed the God of heaven because of their pain and sores.
Ang pagkalat ng mga hindi malunasang epidemya ang paliwanag ni John dito. Ang Black Plague or Black Death sa Europe noong 1340s at ang Ebola virus sa Africa noong 2014. Ang mga ganoong pangyayari daw ay ang pinaka madidilim na panahon sa apektadong bansa. Revelations chapter 2 and 6 ang assignment niya. Pero chapter 16 na iyong binabasa niya, hindi niya kasi mapigilan ang kuryosidad. Para kasing may katotohanan nga ang mga revelations na ito, according to John. The sixth angel emptied his bowl over the great river Euphrates, and all the water dried up, so that a way was made for the kings of the east to come in. Dito siya talagang nabigla. Ang pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea, ang tunay daw na kahulugan niyon. Oras kasi na makuha ng China ang soberanya ng malawak na karagatang iyon, ay haharangin na nito ang lahat ng sasakyang pandagat upang himpapawid. Paghaharian na nila ang buong silangang Asya, at nangyari na nga ito. May ilang beses na bang may naharas na Pilipinong mangingisda sa parting iyon ng karagatan? The seventh angel emptied his bowl into the air, and a voice shouted from the sanctuary, "The end has come." Then there were flashes of lightning and peals of thunder, and the most violent earthquake that anyone has ever seen since there have been men on earth. The great city was split into 3 parts, and the cities of the world collapsed. Babylon the Great was not forgotten. The mountains disappeared, and hail, with great hailstones weighing a talent each, fell from the skies on the people. They cursed God for sending a plague of hail. It was the most terrible plague. Sa dami na ng kalamidad na nangyayari sa mundo, ang lindol at tsunami sa Japan noong 2011, ang pag-ulan ng hindi makontrol na nyebe at sagad na lamig sa US noong nakaraang taon, ang bagyong Yolanda, Lando at iba pa sa Pilipinas. Self-explanatory na ang huling pahayag. Nagaganap na ang lahat ng nakatala sa Revelations chapter 16. Bigla siyang nakadama ng kilabot, pero naiinganyo pang lalong magbasa. Revelations chapter 17. The famous prostitute. One of the 7 angels that have the 7 bowls came to speak to me and said, "Come here, and I will show you the punishment given to the famous prostitute who rule enthroned beside abundant waters, the one with whom all the kings of earth have committed fornication, and who has made all the population of the world drunk with the wine of her adultery." He took me in spirit to a desert, and there I saw a woman riding a scarlet beast, which had 7 heads and 10 horns, and had blasphemous titles written all over it. Medyo kontrobersyal ang isinulat na ito ni John, dahil ang tinutukoy daw na prostitute dito ay ang Rome, Italy. Ang prostitute na nabanggit ay may kaugnayan sa pagsamba ng mga Italyano sa mga santo at sa Santo Papa mismo. Parang ibinibenta ng mga mananampalataya ang kanilang pagsamba sa isang rebulto kapalit na walang kasiguruhang kaligtasan. Kabilang na sa mga mananampalataya na iyon ang mga Pilipinong halos magbuwis ng buhay para sa pista ng Nazareno sa Quiapo. Ang 7 ulo naman ng beast o halimaw ay ang 7 burol na nakapalibot sa Roma, ang Palatine,
kay Lian, Escalin, Capitoline, Quirínal, Viminal at Aventine. Ang halimaw ay ang dating Emperador Nero ng Roma na kilalang Antikristo na maraming ipinapapatay na Kristiyano noong AD 64. Ang 10 sungay ay 10 hari na sina. Napatunghay si Gio nang biglang yumanig ang sahig at umuga ang kinauupuan niyang kama. Lumilindol ba? Muling umuga ang kanyang kama at sa pagkakataong ito, sa sobrang lakas ng pag-uga ay naglaglagan ang mga action figures sa ibabaw ng kanyang bureau, pati mga frames at wall clock na nakasabit sa dingding ay nagsipaglaglagan din. Lumilindol nga. Nagpanik siya dahil nasa 36th floor ang unit niya. Kung ganito kalakas ang lindol, hindi malayong gumuho ang condominium building na tinitirhan niya. Nakiramdam pa siya. Soundproof ang kanyang unit kaya wala man lang siyang marinig na mga kumusyon sa labas. Nang tumigil ang pagyanig ay bumaba siya ng kama at hinawi ang makapal na kortina ng kanyang floor-to-ceiling glass window at halos panawan siya ng ulirat sa nasaksihan. Napakalakas ng ulan, ang tatalim ng kidlat na kung saan-saan tumatama. Tao, gusali, mga malalaki at kilalang landmarks. Mula sa baba ay natatanawan niya ang nabiyak na kalsada at mga sasakyang nilamon nito. May mga ambulansya, police mobile at bumbero na nagre-rescue sa mga taong natrap sa matataas na building na nagbagsakan. Umuusok pa ang iba. Kitang-kita niya ang mga taong nakalambitin sa mga bakal na nakausli upang hindi tuluyang mahulog sa napakataas na kinalalagyan nila. Ang iba ay patay na at nakatusok at ang iba naman ay buhay na humihingi ng saklolo. Hook na hook siya sa pagbabasa kaya wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Ano to? Wala sa sarili. Ang naisip niya ay ang pangyayari sa 9/11 bombing. Parang binubomba sila ng terorista. Baka pinatamaan na rin ng eroplano ang building nila kaya lumilindol. Sa takot na maaaring ganun nga ang nangyayari, ay nagmamadali siyang lumabas. Naka-on ang emergency lights na kulay pula. Halos matumba na siya dahil sa mga nagkakabungguang tenants na nagmamadali ring makalabas. Pre, ano bang nangyayari? Hindi ko rin alam. Basta kailangan nating makalabas dito. Wala pa ring kuryente, kaya sa fire exit nagdagsaan ng lahat. Kasama siya. Mula sa stylish na salamin ng bintana ng fire exit ay nakikita nila ang mga pangyayari sa labas. Mama, natatakot ako. Tang-ina, huwag kayong magpanik. Ano ba? EDSA ba to? Bakit tayo nyo ngumusan? Magsitabi kayo. Please po, may kasama po akong disabled. Huwag niyo naman kaming siksikin. Namumutla na si Gio sa halo-halong takot, pagkalito at pangangapos ng hininga dahil sa baha ng mga tao. Hindi sila makausad dahil mula sa mabababang floor ay nagdadagsaan din ang mga tao sa fire exit para makababa. Trap na talaga sila. Hindi din makatulong ang pagpapanik ng lahat. Sinusubukan niyang kumalma. Naniniwala siyang makakalabas pa sila. Pero frustrated at panic mode ang lahat. May umiiyak, nagmumura, nagdarasal, humihingi ng saklolo. Lahat. Guys, kumalma po tayo please. Kailangan nating kumalma. Hindi ba kalma? Try mong kumalma na may dala kang 3-day-old na anak at misis na nanghihina pa. Biglang namatay ang emergency lights. Lalong nagkaingay. Pero natahimik ang lahat nang biglang may kung anong kakaibang ingay ang pumailang lang sa paligid. Napatingala silang lahat.
Bulong ng katabi niyang lalaki, ang artistang si Aiden Richmond. Parang ugong ng barko. Sagot naman ng isang lalaking nasa bandang unahan nila. Nakiramdam pa silang muli. Bigla ay sumabog ang pinakakisame ng fire exit. Tinamaan iyon ng kidlat at gumuho. Sa lakas ng puwersa ay nagdire-diretso ang kidlat at tinamaan ang mga nasa top floor. Sunog at umuusok ang mga katawang nagbabagsakan sa kanila. Isang malaking tipak ng bato ang bumagsak sa kanila ni Aiden. Nadaplisan siya sa pisngi at namanihid agad ang kaliwang parte ng mukha niya, kasabay ng pag-ikot ng kanyang paningin. Ng kanyang kabain ay nalaman niyang nawakwak iyon. Ngunit maswerte pa siya sa lagay na iyon dahil si Aiden ay tuluyang naipit ng konkreto. Kita niya ang ilang bahagi ng laman loob nito na nakasilip sa ilalim ng bato, katabi ng isang braso nito. Lalong nagkagulo, nagkatulakan, yakapan at sakitan na ang lahat. Wala na silang pakialam sa isa't isa, basta't makababa lamang. Ang iba ay na out of balance at nahulog sa barandilya ng hagdan. Ano ba to? Diyos ko, ano bang nangyayari? Tulungan niyo kami. Ako. Naisaisip ni Gio habang tinitiis ang sakit at sumasabay sa agos ng mga kapwa niya tenants. Nabibingi na siya sa sigawan, pero dinig na dinig pa rin niya ang malatambol na kabog ng kanyang dibdib. Makakaligtas pa ba sila? Ni hindi niya alam kung anong dahilan ng mga nangyayari. Sa tindi ng kaguluhan ay nangibabaw ang isa na namang kakaibang tunog. Yung tunog na parang busina ng barko. Yumanig ang paligid. May mga nahulog na naman sa barandilya. Isang iyak ng bata ang nakaagaw ng atensyon niya. Mama! Papa! Nakakapit sa kanyang binti ang batang sa tansya niya ay bago pa lamang naglalakad. Kahit nagigit-git ng tulakan at nahihilo sa patuloy na paggalaw ng paligid, ay binuhat niya ang bata. Padaan po. Please, I have a child. Aniya, napakapit siya sa lalaking nasa unahan nang lalong lumakas ang lindol. Pakiramdam niya ay papel siya na nasa loob ng palabunotang kinakalog. Gusto niyang masuka. Malakas niyang sigaw nang magkarak ang pader at nahati sa gitna ang high-rise condominium building na kanilang tinitirhan, at sa malas napunta siya sa parting itaas ng nahating bahagi. Natumba iyon at bumulusok sa lupa. Tumalon siya at ang iba pang may lakas ng loob upang hindi mapasama sa pagbagsak niyon. Maswerte siyang nakakapit sa bakal na grills ng isang bintana, pero ang kapitbahay niyang model ng Abercrombie ay kinapos ng pagtalon, kaya dire-diretsyong bumagsak sa naputol na bahagi ng building sa ilalim nila. Kitang-kita pa niya nang mag-igkasan ang mga bakal na frame na tumusok o di kaya'y humati sa katawan ng mga tinamaan, at nagkadurog-durog ang mga konkreto na ang malalaking tipak ay nagtalsikan at pumisa sa mga taong nasa ibabang bahagi ng gusali. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw nila ng mga kasamang nakalambitin. Pero walang umintindi sa kanila. Abala ang lahat sa pagliligtas sa kani-kanilang sarili. At may malaki pa siyang problema. Nangangawit na siya dahil isang kamay lang ang gamit niyang pangsuporta sa bigat niya, at ng batang milagrong hindi niya nabitawan ang kamay. Bro, take my hand! Isang di kilalang lalaki ang nabungaran niyang naka-extend ang isang kamay sa kanya at sinusubukan siyang abutin. Umiling siya. I can't. Mabigat itong bata. Lalong iniabot nito sa kanya ang kamay. Bro, bilis na. Makakabitiw ka na.
Anito. Nahihirapan na din siya dahil nakakadagdag sa bigat nila ang malakas na hampas ng ulan. Natatakot din siyang matamaan ng kidlat dahil basta-basta na lamang itong tumitira. Gustong-gusto niyang abutin ang kamay ng lalaki. Pero paano? Gio, come on man. Bitawan mo na yung bata o pareho kayong mamamatay. Untag ni Bill na kanina ay nakalambitin ding gaya niya. Marahil ay nauna na itong tinulungan ng lalaki. Napatingin siya sa bata. Hindi niya na ito kayang itaas. Nanghihina na siya. Napaluha siya. Buhay niya o buhay ng batang hindi naman niya kilala. I'm sorry. Binitiwan niya ito at iniabot ang kaliwang kamay sa estranghero. Hinila siya nito pataas. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Gio nang sumayad sa kapatagan ang kanyang mga paa. Ngunit naroon pa rin ang kaba hanggang tuhod na kasi ang baha dulot ng walang tigil na ulan. Hindi niya alam kung anong oras na, pero sa tansya niya ay parang tumigil ang oras. Kung gaano kadilim ang langit kaninang 2:00 ng hapon ay ganun pa rin ngayon. Hawak ang kanang balikat na dislocated dahil sa paglambitin at nakatali ang t-shirt sa mukha niyang bumuka ang pisngi, ay tumakbo siya sa grupo ng mga ambulansya. Tulong po! Injured ako! Halika, sa loob tayo. Anang isang lalaking nurse na umakay sa kanya papasok sa isang ambulansya. Habang siya ay inaasikaso nito at ng isa pang medic, ay narinig na naman nila ang kakaibang tunog na iyon. Ayan na naman, anang medic. Pampito na yan. Sabi naman ng isa pa. Napatingin siya sa mga ito. Ano po? Sabi ko, yung tunog na yun, pampito na. Oo, pagkatapos ng blackout kanina, biglang may tumunog na ganyan. Tapos lumakas ng grabe ang ulan. Salitang nagkwento ang mga ito. Yung sunod na tunog, tinamaan ng kidlat yung simbahan sa Quiapo. Tapos yung sa Santo Domingo sa Quezon City. Ewan, sabi lang sa FB, pati daw yung ibang simbahan tinamaan din ng kidlat. Kinilabutan siya sa narinig. Naalala ang vlog ni John tungkol sa The Famous Prostitute. Di yata't kaya tinamaan ng kidlat ang mga simbahan ay dahil kinakanlong ng mga iyon ang mga ribultong kinamumuhian ng Diyos. Yung pangatlong tunog naman, lumindol na ng saksakan ng lakas. Pang-apat, bumuka ang lupa. Yung pang-5 may sumabog pa raw na bulkan at ang pang-6 na tunog ang sabi, umurong daw ang tubig sa Manila Bay. At ito ang pang-7? Kabado niyang tanong. Nagkatinginan lang ang dalawa. 7 tunog na parang ugong ng barko. Alam niya iyon. Naging topic nila iyon sa theology. Ang 7 trompeta na naguhudyat ng wakas ng mundo. Napanood na rin niya sa YouTube ang tungkol sa mga tunog na iyon at walang paliwanag na maibigay ang mga siyentipiko ukol dito. Katapusan na nga ba ng mundo? At tila bilang sagot sa katanungan niya ay lalo pang lumakas ang komosyon sa labas. Natatanawan pa niya ang mga taong nagtatakbuhan at may kung anong itinuturo. Ano na naman yun? Sabay-sabay nilang tanong at naglabasan ng ambulansya. Paglabas nila ay sinalubong sila ng rumaragasang tubig. Tubig dagat, ang tubig sa Manila Bay. Ang pang-7 trompeta. Sisinghap-singhap na ikinampay ni Gio ang mga braso pero napasigaw na lang siya dahil sa sakit na bumabalot sa kanang balikat at hapdi sa muka. Injured niya pala siya. Ang daming tao ang gaya niya ay pakampay-kampay habang lulubog lilitaw ang ulo sa tubig.
Diyos ko! Ayoko pa mamatay! Tulungan niyo ako! Sigaw niya nang makita ang isang 10-wheeler truck na inaanod patungo sa direksyon niya hanggang sa tuluyan iyong humampas sa kanya. Sisinghap-singhap na bumangon si Gio. Iniikot niya ang kanyang paningin. Naroon siya sa kanyang kondo. Panaginip? Nakahinga siya ng maluwag. Panaginip lang pala ang lahat. Parang totoong-totoo. Naalala niya ang mga pangyayari. Patakbo niyang tinungo ang bintana at hinawi ang kortina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga gumuguhong buildings, pagkidlat at pag-ulan. Lumabas siya ng unit. Nagkakagulo ang mga tao. Teka! Ano ba? Nananaginip pa rin ba ako? Aniya sa sarili habang tumatakbo patungong fire exit. Alam ni Gio ang lahat ng mangyayari pero wala siyang magawa. Sumusunod lang siya sa agos na parang isang artistang sumusunod sa script. Nangyari ang lahat na nasa panaginip niya. Lahat iyon, walang labis, walang kulang. Hirap na hirap siya dahil nadarama niyang muli ang lahat ng takot, pagkalito at sakit ng kanyang naranasan na inaakalang panaginip. Ilang beses pang naulit ang ganun. Litong-lito na siya at lalong natatakot. Wala siyang ideya sa nangyayari. 1, 2, 3. Hindi na niya mabilang. Paulit-ulit. Magtatapos sa pagtama ng truck sa kanya at mag-uumpisa muli sa kanyang kondo. Umiiyak na si Gio habang nakikiusap na tapusin na ang kanyang paghihirap. Patayin na lang siya kung papatayin. Wala siyang kaalam-alam na talagang patay na siya. Ang paulit-ulit na nangyayari ay ang kaparusahan niya. Nasa impyerno na si Gio. Nagwakas na ang mundo. Isa siya sa mga hinatulan ng habang buhay na kaparusahan. At iyon ang kanyang parusa. Ang paulit-ulit na danasin ng hirap na pinagdadaanan niya bago siya tuluyang mamatay. Tallahassee, Florida, a week earlier. Mabilis ang bawat tipa ni John sa kanyang iPad. Tinatapos na niya ang huling bahagi ng kanyang vlog. Ang lahat ng inilathala niya doon ay ipinakita sa kanya. 33 araw na ang nakararaan. Isa siyang propeta na pinili upang ipakalat ang salita ng Diyos. Nagkatotoo na ang lahat ng nilalaman ng The Book of Revelation sa Biblia. Kailangang mabasa iyon ng mga karapat-dapat upang sila'y magsisi at magbalik loob. Hindi pa huli ang lahat. Bawat isa ay binibigyan ng isa pang pagkakataon upang maligtas. Kailangan lamang na isakripisyo ng mga tao ang kanilang buhay para kay Jesus na darating bilang isang bata. Kung hindi ipagdadamot ng mga tao ang kanilang buhay upang mailigtas ang batang Jesus, ay makakasama siya sa mabibigyan ng walang hanggang na buhay. Tulad ng pagsasakripisyo ng Diyos sa nag-iisa niyang anak upang matubos ang sangkatauhan. Ngunit ang magiging makasarili ay paulit-ulit na parurusahan. 1 linggo na lamang ang nalalabi. Maraming nagbabasa ng kanyang blog. Ngunit pawang mga hindi naniniwala. Iilan lamang ang tinablan ng kanyang mga pahayag. Ngunit sapat na iyon. Nagawa na niya ang kanyang parte. Malinis ang kanyang konsyensya at tinanggap niya ang lahat ng panlilibak. Ganoon naman talaga ang sinasapit ng mga tagasunod ng Diyos kahit noon pa man.
Matapos i-post ang kanyang huling vlog ay ibinalik na niya sa kanyang slim bag ang iPad at kinapa ang kanyang tungkod. Tumayo na siya at lumabas sa coffee shop na iyon. Dinig niya pa ang tawanan ng mga tao. Oo, pinagtatawanan siya. Hindi dahil sa kanyang sinusulat. Pinagtatawanan siya dahil nagsusulat siya sa nasabing aparato at siya'y isang bulag. Hindi kasi siya gumagamit ng kahit anong PWD apps para makapagsulat sa iPad. Pero marahil sa espiritu ng Diyos na lumulukob sa kanya ay nagagawa niya ang utos nito. Habang kakapakapang naglalakad ay kanyang naramdaman ang matulis na bagay na tumutusok sa tagiliran niya. Don't you fucking move and just give me that fucking bag. Hindi na siya nanlaban pa sa holdapper. Ibinigay niya ang kanyang mga gamit. Hindi rin naman niya iyon kakailanganin pa. Gayunman ay inundayan pa rin siya ng magkakasunod na saksak ng holdapper sa hindi malamang dahilan. Bumulagta na lang si John sa eskinita at sa kanyang huling hangin sa baga ay nakita na niya ang mukha ng siyang lumikha. Napangiti siya ng maluwang.